balitaan, tunghayan natin ang panayam ng ating kasamang si Emil Carrion. Maraming salamat sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Narito tayo sa ating special segment na Salam, Daan sa Kapayapaan. At ngayong umaga ay kasama pa rin natin ang ating PITEA President at ang ARMM News Bureau Chief na si Brother Munir General. Brother, good morning. Good morning, Brother Emil. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa mga kapatid na Muslim sa buong Pilipinas, lalo na sa Kamindanawan, sa Bangsamoro Region. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Tayo sa Salam, ang daan sa kapayapaan. At ngayong umaga, kasama po natin ang isang peace advocate na walang hinangad kundi po ang kapayapaan, si Sharif Ibrahim Albani. Good morning, Sharif. Good morning sa lahat ng mamamayan Pilipino, sa mga kapatid kong Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To my brother Christian, nyawa sumainyo ang tunay na kapayapaan. Brother Sharif, napaka-init po ng usapin ng kapayapaan bilang isang negosyante at isang kinikilalang leader ng ating mga brother Muslims. Ano po yung nakikita niyong malaking role ng negosyo, ng development tungo sa kapayapaan? Sa aking pananaw, our country today has a multifarious problem. Problem of morality, child abuse, disease, corruption, terrorism, killing, kidnapping, massacre. Lahat nandoon ng karumal-dumal na problema. Ang solusyon sa mga problema na yon, yung tinatawag na development, because our country under the economic bankruptcy. So, matatamo lang natin ang tinatawag na development, kailangan tawag na pagkakaisa. Sana ang mamamayan Pilipino, hindi lamang Muslim sa Mindanao, kundi ang Christian at mga lumad, nananawagan kami, panahon na upang magkaisa. Kapag nagkakaisa ang Muslim, Christian, mga katutubo, nagkakaroon ng tinatawag na kapayapaan. Kapag may kapayapaan, nandoon ang tunay na sagot, yung tinatawag na tunay na development sa bayan. Salamat sa iyong pananaw, Brother Sharif. Dahil ikaw ay isang peace advocate na itong napipintong itatag ng Bangsamoro Region, ano yung pananaw ninyo bilang peace advocate? Para sa akin, napakagandang pong issue ito. Sapagkat this is the last battle cry ng Muslim. Sa aking pananaw, marami ng peace talk nangyayari tulad ng the Tripoli Agreement in Libya in 1976. Pero hindi pa rin nagkaroon ng tinatawag na final implementation of the Tripoli Agreement. Number 2, mayroon tayong tinatawag na Peace Accord Agreement in 1996. Hindi pa rin natupad ang tinatawag na peace talk o agreement na sinasabi. Mayroon din tayong tinatawag na MUAD. Hindi pa rin nagkaroon ng solution for that. So this is the last call for the Muslim. And I challenge for the Muslim brother, all the tribes of the Muslim, suportahan po natin itong tinatawag na framework agreement. At sana ang ating mahal na gobyerno sa kasalukuyan, lalong-lalo na mga panel, na magiging sincero sa pananawagan sa tinatawag na kapayapaan. Yun po ang masasabi ko, sana ang bawat party ay sincero sila at magkaroon ng immediate implementation sa tinatawag na framework agreement. Kumbaga, Brother Sharif, sa ating mga Muslim sa Bangsamoro area, you mean para bang ito na ang huling baraha natin para umunlad, para magkaroon ng katahimikan, ng tunay na kapayapaan? Para sa akin, ito ang dahilan ngayon. Ito ang dahilang huling panawagan ito sa mga Muslim. Ang framework agreement, sana ialis na natin ang ego natin. Ang bawat isa. Kung sino man ang nararapat dito, suportahan na natin. At sana naman ang mga panel ng Moro Islamic Liberation, magkaroon sila ng tinatawag na sa lahat ng mga stakeholder dito sa Mindanao, like the tribal, the indigenous people, the Sultanate, the MILF, the MNLF, the Christian, kailangan i-consolidate ito lahat para hindi magkaroon ng tinatawag na disunification. Kasi kung magkakaroon ng isa man grupo dito ang hindi natin maimbita
sa pananawagan sa tunay na kapayapaan, baka magkakaroon tayo ng problema sa darating na araw. Marami pong mga sangkap ang ating nakikita. Nandyan ang trabaho, employment, nandyan ang economic growth, nandyan ang development para marating ang kapayapaan. Bilang isang leader po ng mga negosyo sa lokal at sa abroad, paano niyong pagsasanibin ito para marating itong ating daan sa kapayapaan? Para sa akin, ako bilang isang private citizen, no, nakikita ko dito, we'll try to emphasize about the natural resources, the profile of Mindanao. The richest country in the whole world in terms of natural resources, which is Mindanao. We are the number 2 in terms of minerals in the whole world. It's not according to Sarip, but it's according to the satellite of China and satellite of America. So dito lang sa resources natin, we can sustain the development, not only in Mindanao, but the entire Philippines. Pero sana magkaroon ng tinatawag na kapayapaan, peace and order. Kasi hindi natin maimbita yung mga investor na mag-i-invest dito sa lugar natin kung watak-watak ang Muslim, lalo na hindi nagkakaroon ng tunay na kapayapaan dito. So ito pong pananawagan ng ating mahal na presidente tungo sa kapayapaan. Sana po lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga leader na suportahan natin ang framework agreement, lalong-lalo ng mga kapatid natin Muslim. Magkaisa po tayo, susuportahan natin ito sapagkat ito namang ang tunay na daan tungo sa tunay na kapayapaan. Wala na pong iba. Brother Emil, para sa kapatiran ng lahat, ito si Brother Sarip ay bukod sa kanyang pagiging peace advocate, ay siya ay isa rin masasabi natin entrepreneur, isang business economic technocrat. Sa katunayan, itong Precious Magazine na publish sa Hong Kong, nandito ang kanyang picture at nangangahulugan na siya ay kilala sa ibang bansa. Ngayon, Brother Sharif, balik tayo sa investment. Ano po ang balak mong magandang investment na itatag na ang Bangsamoro region kung magkaroon na ng tunay na kapayapaan? Mayroon akong babanggitin, tulad nakikita natin dito. Sa Mindanao alone, you see, idle ang mga land. If we have the dreams that we can convert Mindanao into a food basket, you see, we can establish a massive plantation kasi nakatiwangwang ang mga lupain. Sana ang lahat ng mga leader makatutok po sila sa resources ng Mindanao sapagkat ang Mindanao, ito po, nandito po ang lahat ng ginto kung natin iisipin. Ang Mindanao is the richest country in the whole world in terms of natural resources. Pero nakatiwangwang. So iniimbitahan ko po ang mga development-oriented, sama-sama tayo upang pag-usapan, tingnan natin ang resources ng Mindanao. Gaya ng dati, tayo ay nagpapasalamat sa ating pamunuan kay Network General Manager Cleo Dongaas na binigyan tayo ng pahintulot uli na may pagpatuloy natin ang ating adhikain, ang salam daan sa kapayapaan. Sa aming mga kapatid sa Mindanao na nanonood palagi kada Wednesday, Friday morning, kami ay nagpapasalamat sa inyo. Harinawa magkaroon na ng tunay na kapayapaan sa Mindanao, lalong-lalo na sa Bangsamoro region. Brother Sharif, ang inyo pong message para sa ating mga televiewers. Una sa lahat, magpapasalamat ako at sinasaluduhan ko po si Sultan Makub Umpa Saud Al-Haj, the Supreme Tribal Leaders of Mindanao. Nakikita ko po dahil sa ginagawa niya, pinagkaisa niya ang Muslim, Christian at mga katutubo sapagkat alam niya ito lamang ang tunay na sagot sa tunay na pagbabago at tunay na kapayapaan. At sa lahat ng mga kapatid ko Muslim, nananawagan ako muli, suportahan po natin itong panawagan ng ating presidente, yung suportahan ng framework agreement sapagkat ito lamang ang tunay na daan sa tunay na pagbabago, tunay na development sa ating inang bayan. Maraming po salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Maraming salamat. Yan po si Sharif Ibrahim Albani at syempre ang ating partner dito na si Brother Monil. Magpapatuloy po ang ating balita.